Bagamat operator ng 4 na units ng modernized jeep si Roselito, hindi pa rin daw sapat ang kita niya rito para sa pamilya. Ito'y kahit pa binabaan na rin niya ang boundary sa kanyang mga driver. Kaya para kumita, siya na mismo ang nagpasada sa isa sa kanyang mga jeep. Pero lugi naman siya sa mahal ng petrolyo. Nag-isang buwan na. Kaya nga halos yung mga drivers namin, hindi na sila nagmaneho. Dahil mahirapan silang palabasin yung boundary nila. Ay talagang walang-wala. Oo. Kaya nga sabi ko nga, yung driver ko, 450 lang ang naiwan sa kanya. Magbaboundary pa siya. Paano ko siya sisingilin? Kaya naman kung siya lang daw ang tatanungin, mas mainam pang itaas na lang ang pamasahe kaysa sa ayuda. Isa lang siya sa milyon-milyong apektado sa patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Para matugunan ang ganitong problema, nagsagawa ng public consultation ng DOTR Cordillera kasamang ilang operators at drivers ng PUJs, PUVs, pati na rin ng ilang mga taxi drivers. Dito na pag-usapan ng maaring pagtaas ng pamasahe. Kumalat rin sa social media ang napag-usapang umanong pagtaas sa pamasahe. Ang 13 pesos na minimum para sa regular ay magiging 20 pesos habang 16 pesos naman sa mga estudyante, PWD at senior citizen. Pero nalito ang lahat ng maglabas ng pahayag ang LTFRB at DOTR na nagsasabing wala pa silang basbas para ipatupad ito. Para maiwas ng kalituan, nagsalita na ang DOTR Cordillera. Although yung napagkasunduan kahapon na i-endorse ko sa taas is 20 pesos. Pending approval sa taas kasi dapat ipa-approve ko. They have to understand my position. Kasi strongly recommended ko yon. And with all honesty, sinabi ko sa kanila, approve ko na yan. Pero dahil wala pang direktiba mula sa central office, ang mangyayari ay magkakaroon na lang ng special fare increase. Dito, voluntaryong magdadagdag ang mga pasahero ng kanilang pamasahe. Kung voluntary na in the part of the commuters, who am I? Who are we? Na iproprohibit mo pa ba yun? Ang mga transport group natin nag-aantay ng solusyon, nakakagaran. Tapos ang sasabihin ko, huwag. Ito yung realidad sa ground. Tingnan mo yung pump price. Pataas ng pataas everyday. Huwag na tayong magplastikan, huwag na tayong magbus na, ba't kayo nagkuhan? Hindi. Sino ba yung mga driver na ito? Tingnan mo yung traditional jeep nila. Nakakaawa. Ayon sa datos ng DOTR, halos 30% na lang ng mga jeepney drivers sa Baguio City ang bumabiyahe dahil sa kakarampot na kita. Isang buwan na mula ng padapain ng mega oil price hike ang bawat tsyopera sa buong bansa. Bagamat may mga subsidiya nang naibigay ang gobyerno, hindi pa rin ito sapat para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya naman sa simpleng pagdagdag ng mga pamasahe sa bawat pasahero, malaking tulong na raw ito para mabigyan ng pag-asa at ipagpatuloy pa ang kanilang kabuhayan. Parang maano naman yung kita nila. Kasi ang mahal ngayon ang gasolina. Kaya yun naintindihan namin sa kanila. Pag magbibigay sila ng kunting may kunting dagdag sa amin. Kaya hindi kami titigil. Sa ngayon, hinihintay pa rin ng DOTR Cordillera ang tugon mula sa central office kung ipapatupad na ang taas pamasahe sa mga public utility jeepneys. Angel Arquero, RNG News.